this video ay magpapalit tayo ng dishwasher. So ito ay old model. So matagal kasing glinis. So yun guys. So natanggal ko na pala yung ano na ito, yung box. So ito na yung bagong dishwashing machine natin. Ayan. Kala mo lang rip, pero hindi rip yan. Tanggal ko na ang box. Ayan. So tinitignan ko kung pareho sila doon sa ano yung connection sa ilalim. So ito yung ilalim niya. So meron siyang inlet dito. Ito yung lagayan yata ng ano yun. Ito naman yung outer, yung labasan ng dumi o ano na siya galing sa loob. Ayan. So kukunik lang natin ito doon sa ating sink. Alright, let's go. Titignan natin kung ano yung magagawa natin. Alright, so bubuhatin natin kasi nandito sa basement to guys. Alright, so ito pala yung diagram nya. Ayan, there we go. So sundan na lang natin para ma-install natin guys. Okay, so yun, nataas na natin. So tingnan natin kung paano natin bubunutin yung isa. Alright, so dito meron nakakonect dito. So ito yung ako lang gumawa nito noon. Ayan, kasi medyo nag-leak. So inayos ko lahat. So napapansin nyo doon, pagod ako, merong connection. Yan, papunta doon. Yan yung line na papunta sa likod ng washing machine. So yan ang ipa-find out natin kung paano natin tatanggalin. So kailangan isarado muna yon. May pressure yan ng ano. Alright, so yun guys. So bago natin na tanggalin yung line dun sa dishwashing machine, patayin muna natin ang tubig. So ito yung main line. Patayin natin. Ayan, ibaba rin natin ang switch. Okay, kailangan natin i-drain yung lahat ng laman ng tubig para safety tayo at hindi mabasa doon. So open lang natin yan hanggang sa mawala siya. So yun, wala na siyang tumulo. So isarado na natin. Alright, so inopen natin kanina kasi binawasan natin yung hangin, yung pressure. So sarado ulit natin bago natin tanggalin ang connection. Alright, so yun guys. So hindi ko mahanap yung 16 na open range ko. So gamitan ko lang ng vice grip at ito adjustable wrench para ma-hold siya. Medyo na lang. Yung kasi tatanggalin natin yung fitting guys. Pakita ko sa inyo. Yung fitting na yan. Yung ayan. Ito yung tatanggalin natin. Bascripin natin. Wala tayong ano para matanggal to. Alright. Mahirap. Tanggalin natin. Ikot lang. Okay. Yun. Tanggal na guys. Okay natin hugutin tong ano, washing machine. Yan. Pero tanggalin muna natin yan bago natin hugutin. Tanggalin muna natin tong line na to. Dito niya binubuga yung mga dumi.
Papunta sa sink natin. Dito papunta doon sa baba. Sa tangke. Ayan. So, tapos yung ilagay kong zip tie noon to kasi nagpalit ako ng sink natin. Ng faucet. Katingin natin yan. Yun, may zip tie. Katingin natin yung zip tie. So, try natin hugutin. Ay, may ano. May lock dito. May dalawang lock, guys. Ayan. May dalawa siyang naka-screw dyan. Ayan, dalawa. So, tanggalin muna natin, guys. Ayan, tanggalin natin. Tanggal ko na yung isa. Ayan. Alright. Kapalitan natin to kasi matagal siyang mag-dishwasher. Pero okay pa siya. So yun guys, hugutin natin. Silip yung muna. Tapos nyo, hugutin nyo. Tapos check natin. Ayan. So, meron palang butas dyan. So, may problema guys. Parang tong old na ano. Tignan nyo. Tsaka tong bago. Malaki tong bago. Oh. Patay tayo dyan. Hindi matanggal to. Naka-fix na to eh. Kailangan natin ng malaking ano dito. Tube. Yun o. Pero subukan natin i-clamp. Pero malaki guys. Baka kailangan natin palitan yung nandun. Tingnan natin kung ano magagawa natin. So yun na, tumba natin. Tingnan natin kung kailangan natin ma-access yung saksakan. Natin tumba at tanggalin itong trapdoor dito. Kasi nandito yung kuryente niya, mga idol. Hindi ko alam kung naka-direct to. So ito yung line. So yung kuryente ilagay nila dito. Yun. Naka-direct guys. May mga rin tester. Tester. Ground. So ito, may power siya. Alright. So kailangan natin ibaba ang fuse. So yun, ibaba na natin yung breaker. Kung tanggalan natin isa-isa. Outlet. So naka-direct na siya. So tandaan nyo, ito yung neutral, ground, saka yung live. Wala na siyang live, hindi na siya pwede na natin tanggalin. Alright, so okay.
guys, so meron tayong gamit dito pang electrical. So, lalagyan muna natin siya. Bibili pa tayo ng water hose. Ito. Kailangan yung ganito kalaki. Ang mga niya. Fitting niya. Malaki. Malaki siya. Sobrang laki. Ito yung takip nakalagay dyan. Kailangan natin bumili. Alright guys. Ayan. Nakabili na tayo. Pumunta tayo sa Home Depot. So ito yung extension niya. Yung i-connect natin doon sa likod ng dishwasher. Ayan. So tara. Ulitan yung tiplon. Saka another clamp. Alright. So yun guys. So meron siyang kasama ganito. Itong binili natin. So ito hiwalay. Binili ko yan. Isa-isa. So ito yung may kasama siya. Alright. Tatanggalin na natin mga idol. 72 cm. So yun guys. So tatanggalin natin to. Ayan. So ito. Tanggalin natin yung goma sa loob. Ayan. So then tanggalin natin to. So kukunin natin yung old. Kukunin natin yung bagong lock nito. So tinanggal ko doon. Ito. So gagawin natin dito ay tanggalin natin tong gasket. Then ito ay papasok natin dito. Ayan. Babalik natin syempre yung gasket na natanggal doon. Check natin. Ito. Syempre ayusin yung pagkalagay. At ito rin ang ating ibabalik doon sa likod nito. Then lagyan natin ng teflon. So yun, ito ang teflon tip. So ang thread nito ay pag ganon. So pag ganito tayo maglagay guys. Yan. See? Yan. Tapos ikot lang natin. Kailangan flat siya. Ayan. Okay. Ganyan. Makapal yata. So, gagawin natin ay ilalagay natin to. Ayan. Tuwid muna natin. Para pag nilagay natin to, ay hindi mapipirsa yung plastic doon sa likod. Yun. Nasa likod na yan. Gawin natin. Alright. Sigpitan lang natin, mga idol. Alright, so dahil wala tayong 16, kailangan ganito lang gawin nyo guys. Pitin nyo ng konti yan. Konti lang. Yan. Tapos ito adjustable reins. Ito yung gagamitin natin. So ang size na ito ay 16. Ayan, 16. 16 open and box reins. Ayan. Kailangan medyo mahigpit para hindi siya mag-leak guys. Ayan. Medyo sagad natin.
Good. Ayan, so sagad na siya. Kailangan kasi sumagad yung thread nito doon sa fitting para mag-lock siya. Okay. Then ito install natin doon sa likod. So yun guys. So may butas pa pala dito. So kailangan ko muna ayusin to bago ko ikabit yung ating dishwasher. Alright. So yun guys. Install na natin mga idol. So ayusin nyo lang yung gasket para lumapat. Tapos ayan. Lagyan na natin. Kailangan hand tight. Hand tight lang guys. So yung line dito pag ganun nakaturo dito. Pero dahil mahaba to, pag ganun natin tapos pag ganun return. Iyan. Yan. Alright guys, so wala akong fiberglass na ubos. So ang gagawin ko ay lalagyan ko na lang itong plastic na to. Ito yung sisild nila dun sa mga fiberglass din sa mga bahay. So ito lang ang gagawin natin. Lagyan ko ng silicone. Tapos idikit natin. Itong silicone na to ay hindi basta-basta silicone guys. Madikit to. Alright. Okay. Then lagyan natin yung silicone gasket. Ay yung ano. Didikit natin yung plastic. Ayan. Alright. So yun, ginunting natin yung sobra. Ayan, para nakasild siya. Hindi pasugin ng hangin or siyempre malamig kasi frozen minsan. Okay na yan guys. So yung plastic na yan ay heavy duty. Ayan. So yun guys. Bago natin ikabit ang dishwasher natin, ay pipinturahan muna natin. Ito ang pintura mga idol. Alright. Samahan niyo ako. Magpipintura tayo. Okay lang na tumulo. Alright. Alright guys. Simulan na natin install. Dry na yung ating pintura. So yun, hindi kasya. Isain lang natin. Stulak. Yan. Yun.
Alright. So, let's go. Tulak natin. Then itong electrical naman ay hilain natin. Ayan. Tapos lagay natin sa baba. Pero bago yan, pero muna natin to. On all. Pasok muna natin yung electrical, guys. So madali lang naman dito yung muna. So meron siyang ano dito, guys, sa puwit. Ayan, kita nyo, meron siyang daanan dito. May padaan yung electrical. Ayan. So yan, doon yung ganyan hanggang sa lumabas dito. Ayan, so nakaline na yan. So mamaya lagay natin at tuturang pa yung lagay. It's may junction box dyan. Alright, so unahin muna natin to. Itong water inlet, ilahin muna natin. Ilahin muna natin dyan. Alright, so yun, pasok na natin. Tulak natin. Kailangan na pantay. So mahaba siya. Masyadong mahaba siya. Tulak muna natin konti. Ayan. Ayan. So yan, ito yung sinasabi ko, guys. Kailangan ibalik natin yung puti, yung rubber seal dito sa taas. Ayan. So tulak pa natin. Kung ayaw na, ang gagawin natin, so yung hose line doon, ibababa natin, baba. So yun, guys. So lagay na natin. So hindi pa natin pinutol to. Ayan, hindi pa natin pinutol. So titignan muna natin yung hose sa loob. So gagamitan ko yan ng endoscope. Ito. So gamitan natin ng endoscope dito. Tingnan natin dyan, guys. Alright. Alright, guys. So titingnan natin. Ayan yung connection natin. Ayan. Alright. So check natin mamaya yan kung may leaks. Sisilipin din natin yan mamaya. Alright. There we go. So bali yung problema ko lang ito. Kasi ito malaki. Sobrang laki. Tingnan ko kung kaya ng ano dyan. Ayan ang clamp. Kaya ng clamp. Subukan natin. So install ko na to, guys. Alright. Gana yung pagtanggal ko kanina, gano'n din ang pagbalik, guys. Alright. Alright, so yan. Nalagay na natin, guys. There we go. So check na lang natin mamaya kung may leaks. So yan. O yan. Sana hindi tumagas, guys. Ayan o. Kayang-kaya dito. Kasi guma naman to. Pero titingnan natin kung hindi siya maglilik. Kasi may pressure yan eh. Alright. So ito yung old na
natin. Ito yung binili natin. So $2 mahigit yan. Plus tax. Yung clamp na yan. $2 na mahigit. Plus tax. Ito natin yung wiring natin. Alright, so tanggalin muna natin yung screw. Ito yung junction box. There we go. So ito yung wiring niya, mga idol. Ito yung neutral. Ito yung neutral. Yung black ay yung line. Ito yung ground, yung white. Alright. Natin dito. Alright. So, bali, ganyan ang mangyari dyan. Okay. So, wait lang guys. Alright. So, i-hook muna natin ito. Yan sa loob. Mga idol. Yan. Para pag hinugot yung washing machine ay hindi siya mabubunot. Ayan. So, wiring na natin mga idol. Wiring na natin ang neutral. Neutral natin ay green. Ayan. Kailangan mo tanggal. Kailangan di mag-loose mga idol. Kaya di magkaroon ng spark. Ayan. Then ayan. Mas maganda yung old kanina. Ilagay na natin ito. Ayan. Secure na siya. Next yung white. White to white guys. Ayan. Mas maganda kung i-turn nyo para hindi siya mag-loose. Ayan. Yung wire guys. Turn lang. Ayan, tapos kasi hindi siya magbuhok. Ayan. Sala natin to. Ayan. So, and then, so isip-plug muna natin yung neutral. Alright, medyo po lang natin ang konti.
i-belt natin ng konti guys. Ayan. Ayan yung ground natin. Ayan. Ayan yung live natin. So, wala naman ayan. Alright, so there we go. Yan. Right. And then press nyo. There we go. Ito natin lagay yung cover mga idol. Alright. Lagyan natin ang cover. There we go. Alright. There we go. Nice. So yun guys, inom na natin yung linya ng tubig. So yan natin. So matitis natin mamaya. So yun, i-on natin ang tubig. Testing natin. So wala naman leaks. Walang leaks. Yan, gagamitan ko ulit ng endoscope. Gamitan ko ulit ng endoscope guys. Alright. Let's go. So yun yung linya. Nilagay natin. So mukhang okay naman siya. Wala naman leaks. Diba? Yan. Ayan. So wala siyang leak, diba? Wala siyang tulo. Makikita nyo sa baba. So wala siyang tulo dyan. Tingnan natin doon dito sa dito. Sa baba. Ayan. Sa baba. So wala siyang tulo guys, di ba? Yan, i-check natin regularly para malaman natin. So, ayan. Lagay natin ganyan. Siksik natin dito. Ayan. Para maganda tignan guys. Yan. Nagaglan natin. Lagyan natin yung screw. Yan. Taas. Sa baba. Yan. Low lang. O ganyan. Next, dito naman tayo maglagay. Sa baba. Sa kabila. So yan guys. Tinasan natin yung breaker ng dishwasher natin. So power natin. So yan. Naka-normalize sa cycle siya. Heat. Naka-heat dry. Meron siyang 6 hours and 9 hours. So isa-sanitize muna natin siya. Alright. Nalagyan na natin lahat guys. Ayan, nalagyan na yung cover. There we go. So hindi na siya maingay masyado. Pero mamaya ka-under yan. Yan, mag-ano siya ng tubig. Galing nyo. So check natin yung line.
wala man tulo. Dito, tingnan natin dito. Tumutugog siya. Yun. Grabe siya. Ikot na yung release niyan sa loob guys. Gaganon na yan ng tubig. Alright. So, bago natin dishwasher. Okay, nag-scrub siya. So mamaya linisin natin. Kasi may mga nawakan tayong ano kanina. Paggawa natin. So ano lang magawa ng mag-install ng dishwasher mga idol. Ayan. So ito ay Samsung. Samsung siya. Alright. Thank you for watching mga idol. Bye-bye.